Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Nako alam nyo po mukhang matindi itong bagong Solicitor General ng gobyerno ngayon. Itong si Solgen Darlene Berberabe. Ha? Talagang nagano po ito, no? Naga 180 degree na posisyon tungkol po sa posisyon ng Solgen sa mga kaso ni Duterte sa ICC. Ganun din yung napipintong kaso ni Bato de la Rosa sa ICC. Ano bang naging issue diyan, ano? Yung dating Solicitor General na si Medardo Guevara, ang kanyang posisyon diyan sa ICC arrest warrant ni Duterte, yung pag-aresto kay Duterte at ngayon nga yung napipintong pag-aresto diyan kay Bato. Ang sabi ng dating Solgen na si Guevara ay hindi sila mamamakialam sapagkat sinasabi ni Guevara na ang Pilipinas ay wala na nga sa ICC. Kumalas na doon sa Rome Statute. So dahil kumalas na ang Pilipinas, ang Office of the Solicitor General ay hindi na mamamakialam diyan sa mga kaso sa ICC. Yan po ang posisyon ng dating Solgen na si Guevara. Pero ito pong bagong Solgen na si Berberabe, ang sinabi ay hindi. Kumbaga binaligtad niya po yung desisyon ni Guevara at sinasabi ni Berberabe ngayon, hindi. Ngayon po ay tatayo na bilang abogado ng gobyerno ng estado ang Solgen diyan sa mga kaso ng sa ICC labang kila Duterte at possible kay Bato. Ibig sabihin ngayon ay active na po ang Office of the Solicitor General bilang abogado ng gobyerno. At ang matindi po dito na talagang iiyak itong si Bato, no? Iiyak po si Bato habang siya'y nagtatago. Ay kinontra po talaga ng Solgen yung sinasabing preemptive na pag-file ni Bato ng TRO sa sinasabi niyang warrant of arrest, dahil sinasabi nga ng Solgen wala pa naman yung official na kopya ng warrant. Wala pa naman yun eh. Kumbaga sa ghost project ay ghost warrant pa lang yun. At ang sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, yung warrant of arrest ni Bato ay nasa cellphone niya pa lang. Wala pa pong official na kopya. Pero agad-agad itong si Bato dumulog na sa korte. At nanghihingi na agad ng injunctive relief o gusto niyang pigilan na yan. Wala pa nga. So sabi ng bagong Solgen na si Darlene Berberabe, anong irereklamong warrant of arrest? Wala pa nga. Di ba? So matindi po itong bagong Solgen na ito. At pangalawa po, talagang ibabaon po si Duterte diyan sa ICC dahil ang posisyon ngayon ng Solgen ay pinagtatanggol po ngayon ng Solgen yung ginawang pag-aresto ng PNP at ng Interpol kay Duterte. Kasi yan po'y kino-question eh. Kino-question niya ng kampo ni Duterte sa Supreme Court. Pero nung una nga, yung dating Solgen na si Guevara ay sinasabi, hindi kami mamakialam dyan. Ito namang si Solgen Berberabe ang sinasabi, mamamakialam kami dyan at ang aming posisyon dyan, ang posisyon ng Solicitor General ay legal, tama, valid ang pag-aresto kay Duterte. Diba? So talagang 180 degree po ang ginawa ni Berberabe, no? So ito'y magiging kalbaryo na naman ni Duterte na hindi na nga naaprubahan yung interim release ni Duterte. Ang bagong problema niya napaka-active ditong Solgen na pabor sa mga desisyon ng administrasyon, di ba? Yung pagkaka-aresto ni Duterte. At para kay Bato naman, aasahan niya na talagang mag-aabogado ang OSG, ang Solgen sa Republika ng Pilipinas dahil yan naman po nasa batas. Ang Office of the Solicitor General ang statutory lawyer o statutory counsel ng ating estado. Yung mga issue ng gobyerno, ang nagtatanggol po dyan ay ang Office of the Solicitor General kasi abogado talaga ng gobyerno yan. So yan ang matindi pong mga development dyan na hindi yan po pwedeng baliwalain dahil tandaan po natin ang
Office of the Solicitor General kasi abogado talaga ng gobyerno yan. So, yan ang matindi pong mga development dyan na hindi yan po pwedeng baliwalain dahil tandaan po natin ang respondent sa petisyon po nila Duterte ay itong sila General Nick Torres, sila General Marbil, si Boying Rimulya, si John Vic o yung DILG. Iba yan po ang mga respondent dyan yung sinasabi nila Duterte na si Duterte ay kinidnap. Yun ang linya nila Duterte na illegal yung pag-aresto sa kanya dahil siya ay kinidnap at yung warrant of arrest ng ICC ay baliwala yun, di ba? Sinasabi yan nila Duterte. Yung Solgen dati hindi na nagko-comment dyan. So, pabor sa mga Duterte. Yung dating Solgen na si Guevara. Na kahit naman yung Solgen na yan, nung nasa DOJ pa yan si Guevara, pumapabor na yan kay Duterte. Pero ngayong bago na nga po ang Solicitor General, hindi na pabor. Sinasabi ngayon ni Berberabay, hindi. Talagang yan, valid yan. Valid yung arrest warrant na yan. So, tingin ko po dito, lalong magkakatulungan yung DOJ, tsaka yung Office of the Solicitor General. Kasi nung malamig pa si dating Solgen Guevara, nung ayaw mamakialam ni Solgen Guevara sa kaso ni Duterte sa ICC, no comment nga sila doon, ang tumatayong abogado ng Estado ay yung DOJ Secretary na nung mga panahon na yon ay si Boying Rimulya nga, na DOJ Secretary. Ngayon nga si Boying ay nasa ombudsman na ngayon, no? So dahil okay na ang Solgen, kumbaga ginagampanan na niya yung tungkulin niya talaga bilang abogado ng Estado, abogado ng gobyerno, malelesen yung burden ng Department of Justice na mag-abogado para sa pamahalaan. Kasi magiging trabaho na po yan ng Office of the Solicitor General. Matindi itong si Berberabe akala natin parang tahimik lang ito. Matigas pala ito, no? At dahil po dyan, tingin natin, lalong kinakabahan na si Bato. Sunod-sunod na po yung mga pangyayari kung saan hindi talaga paborable sa kanila ang mga sitwasyon. Kagaya nga nung na-reject yung interim release ni Duterte, for the second time around, again and again and again, ay hindi pinayagan ng interim release. Nung unang desisyon, tapos inapila, reject pa rin. Syempre halos yung kaso ni Duterte at yung kaso ni Bato, nagmi-mirror lang po yan Halos isa naman yan. Halos iisang kaso yan, iisang information yan, iisang mga facts yan. So more or less talaga, halos kung ano yung desisyon kay Duterte, malamang po, ganun din po ang magiging desisyon kay Bato. So, pahirapan po yan talaga sa parte ni Bato. Mahirap na silang makawala kahit magtago siya na magtago, ay habulin po siya ng kamay ng batas, no? Lalo na ang bagong Solicitor General na si Berberabe ay talagang palaban, Hindi ito tahimik, hindi ito neutral, ito ay palaban. At Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.